Christ. Okay? So, diretso na ho tayo. We believe that Christ is God. Wala pong problema dyan. Ang Panginoon natin, siya po ay Diyos. Okay? The second, yan po makita natin sa John chapter 1, verse 1 to 15. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The second person of the Trinity. Kasi meron ang God the Father, God the Son, and the God Holy Spirit. The Creator of all things. Yun po yung Panginoon natin. Siya po ang tagalikha ng lahat ng bagay. John chapter 1, verse number 3. O, di ba? Then, the head of the church. Ang Panginoon natin, siya po yung pinaka-ulo ng iglesia, ika nga. At ang iglesia ang siyang katawan. Colossians 1 verse number 18, if you have that in your Bible, and then read it. Colossians chapter 1, verse number 18. Sige, pagka nakita na, pakibasa na lang. Colossians 1:18. Basa, sige. Sige po. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Okay. So, he is the head of the body. So, ang katawan ay ang church, the church. Who is the beginning, the firstborn from the dead. Okay, so yun po yan mga kapatid. The Savior of all who will be the Savior of all who will be saved. Sa mga ligtas, siya po ang Savior. Savior siya sa lahat ng tao. At the same time, He is the Savior of all those who are saved. So lahat ng laligtas, siya ang tagapagligtas. Mahirap naman magiging tagapagligtas siya sa ayaw mga tumanggap sa Kanya. Tama ba mga kapatid? Pag ang isang tao isang tao gusto mong tulungan, ayaw mo patulong. Ano gagawin mo? Ganun po yan. Gustong iligtas ng Panginoon yung tao na yun, ayaw ng tao. So walang magagawa ang Panginoon doon. Sa John chapter 3 verse number 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Titus chapter 2. Tignan natin Titus. Chapter 2 verse number 11 to 14. For the grace of God that bringeth salvation. Yung grace, yung biyaya ng Panginoon, bring it salvation, hath appeared to all men. So dumating talaga yung kaligtasan sa lahat ng mga tao. So hindi po pinipili ng Panginoon kung sino at kailan at ilan lang ang maliligtas. So lahat ay pwedeng maligtas. Teaching us that, denying godliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity, and to purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. So dito po mga kapatid, makikita po natin yan, na ang Panginoon natin, siya po ang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, at siya rin ang tagapagligtas doon sa mga tumanggap na sa Kanya. And the returning judge and king. So babalik ang Panginoon natin dito sa ibabaw na ito, sa mundong ito. He will become a judge and a king. So ibig sabihin, husgahan, hukuman yung mga gawa po natin mga kapatid. So each every one of us will be accountable for what we have done, whether it be good or whether it be evil. Kaya yung sabi ni Ecclesiastes, di ba? 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work
into judgment. So every work, para bang kayo, dalawa kayo, puro kayo mga gumuguhit kayo. Pag ginuhit mo yung isang building, titingnan yan ng electrical engineer kung tama yung paggaguhit mo yung mga linya. Tama ba? Titingnan. Okay. Hindi lumihis yung linya ng kuryente doon sa septic tank. Ganun yan, di ba? Yung sanitary engineer ba tawag doon? Yun, titingnan din niya yung mga lahat ng detalye. Di ba? Tubo lang yan, pero engineer ang kailangan doon. Ngayon, kung ang building mo ganito lang, madali mo. Kahit hindi ka na mag-aral ng engineering, madali lang naman ito. Pustihan mo lang, tapos na. Ngayon kasi, ang engineering, malaman mo muna yung first floor, yung foundation, first floor, second floor, kasi halos pare-pareha lang yan. Okay? Pag marunong ka na magtayo ng first floor, magkaisip ka. Halimbawa, ako, wala naman ako alam sa ganun, engineering. So, sabihin ko, ang ginamit ko dito ay 12 mm. Yan lang. Pero kung lagyan ko yan ng second floor, babaguhin ko ang bakal niyan. Pwede kong gawing 16 or 20, 22. Di ba? Para tumibay. Yun. Pero kung gawin kong 3 palapag yan, lakihan ko na yung mga tubo, yung mga bakal na gamitin. Di ba? At laliman ko na yung pundasyon. Kung ang first floor, ang pundasyon mo 1 metro, okay na Pero pag mag-third floor ka, hindi ganon. Lalo na sa surrounding na ganito, palayan to Moving ang lupa rito. Di ba? Pero, kaya nga, yung mga building nandyan sa Ortigas at saka sa Makati. Bakit? Nandyan yung matitibay na mga lupa. Okay? In which, nasa Bible naman yan. So, nakalagay doon, a wise man build his house upon the rock. Pag wise man ka, you build your house upon the rock. Kasi kung you build your house upon the sand, delikado ka. May pagkalalagyan ka. Ganda ng bahay mo. Pagkatapos umulan, lumambot yung lupa, patay ka ngayon. Sayang ang milyonis mo. Di ba? Kailan ba yung, last month ba yun? 2 months ago? Yung, may 3 palapag na building ba yun? Sa Novaliches o somewhere in Quezon City na natumba? Parang nakita ko yun sana binalita yata yan. 24 oras. Kaulan ng 1 linggo na lumambot yun. Last year ba yun na balita? Lumambot, di ba? So, lambot. Yun, yung 3 palapag, tumaob yun po yan. Yan ang problema doon. Okay? So, returning judge and the king. Sa Matthew chapter 28, verse number 6. Matthew 28, verse number 6. Ganito po ang sabi dyan. He is not here, for he is risen, as he said. Di ba? Wala na. Hindi na makita yan. So, yun po yung mga Matthew, Mark 16:6, Luke 24:6, that he was never a created being. Ang Panginoon natin, hindi po siya nilikha. Never a created being. Bakit? How can he be a created being when he is the creator? Di ba? So he created himself. Tayo, because tayo ay hindi naman tayo lumika sarili natin, we try to create something. Kini-create natin yan. How to have a family, you create. We manufacture ideas and plans. Gusto ko yung anak ko, halimbawa si Mia mag-isip, gusto ko ang anak ko ay mga mapuputi at matatangkad. Alam ko ng solusyon. Mag-asawa ko ng Amerikano. Yun di ba? Kasi yung iniisip mo, pinaproject mo di ba? So the moment you project something, you come up with a solution. Kagaya nung may nagsimba rito, di ba? Yung Black American dito. Yung babae, talagang gustong-gusto niya yung makapag-asawa siya ng black. Itim. Kanya-kanyang trip yun kanya-kanyang hilig yun ang gusto niya So, naghanap siya ng itim. Di yung mga mga anak niya, di parang walang pinagkaiba sa ita, pero Amerikano. Di ba? So, ganun Black American Nakuha niyo ba point doon? Kung pumunta ka doon sa mga mga Ita village, at saka yung anak niya, it's the same.
Walang pagkaiba. The only thing na yung kanyang mister is Black American. O, di ba? Kung dito, ang mga Ita, nagsasalita ng Ita. Kasi yung mga Ita na yan pag sa amin, ang tawag niyan kongking. Kongking. So, Agta. Sa party ng, Agta. Pag dito yata sa party ng, ng Mindoro, 80, Ita. 80. Sa ibang bansa, ibang mundo pala yung 80. So, may kanya-kanya, yan. May kanya. Okay? So, be thankful natin yung color natin, napakaganda. In between the line. Kaya ito yung pinakagusto na color ng hinahangaan. Kaya mga Amerikano, mga Chinese, lahat ng mga any people of the world, they try to come here. Kasi gusto nila yung kulay ng mga Pilipino. Lalo na Pilipina. Okay? Kaya ang Pilipina, magaganda yan. Ang daming alam version ng Pilipina. Yan, di ba? Kaya tuloy, hindi na natin malaman kung ano ba talaga lahi natin kasi ang dami na Nag-iiba na Grabe. Pagka nakapag-asawa ng Amerikano, anong tawag? Feel American. Pag nakapag-asawa ng Koreano, anong tawag? Ha? Pag nakapag-asawa ng Japan, anong tawag? Japoy. Japanese at saka Pilipino. Pinoy, Japoy. Ang kulit So, yun po yan. Okay. So, he was never a created being kasi nga, he was the creator. And he pre-existed as God before his incarnation. Ito na yung tinatawag na pre-existence of God. Ang tawag nito ay self-existent God. Usually, tinatanong ko yan sa mga tawag doon. Cross interrogation ng mga ang tanong ko dyan is there a God? Yes. Who created God? Di ba? Is it merely a creation of the nation Israel? The Philippines created Rizalistas and Rizal become a God. Chinese created Confucius and Confucian become a God in China. Japan and the rest of Cambodia, they created Buddha. Sri Lanka and other parts of neighboring countries, they created Shiva. They created Hindu, created Hindi, and they created Hinduism. So, it is just a fabrication of mankind. Middle East fabricated and made Allah, their God, through Muhammad. Di ba? In late 5th to 6th century. So kung tutuusin natin, yung nilikha ng Diyos ng mga tao, mas matanda pa si Buddha. Mas matanda pa si Hindi. Di ba? So ngayon, ang Kristyanismo nga, si Kristo, medyo late siya Late siya ng 500 years. Pero mas late ng 500 years, si Islam. Nakita niyo ba yun? Pero nga yan, kaya lagi yung tinatanong, is having a God just a fabrication or a creation of mankind? Di ba? Gawa lang ba talaga ng Israel yan? Yung Moses na yan, nagsisinungaling ba yan? So you have to prove something. You have to investigate something. Di ba? Sino ba yan? Para bang ganito, pag nagtanong ako, yung konstitusyon ba ng Pilipinas, saan galing yan? Who created that? Sasabihin nila, it was patterned in America. Therefore, who created the American Constitution? It was patterned by so and so. So, saan yung pattern na yun? Di ba? Kaso nga lang, throughout history and throughout biblical records, wala tayong doubt dyan ng question that there is a God who really powerful enough to exist and to create. Kaya yung tinatawag na beyond reasonable doubt.
wala ka ng pag-alinlangan. Doon papasok yung faith, pananampalataya. You just trusted that the God of the Bible is really a true God. Amen, mga kapatid? Okay. Kasi may mga tanong ako na tawag doon, panggulo. Yung panggulo doon sa mga marurunong. Parang ano yan diba? Si Mia. Sabihin ng tao, kuha mo nga ako pagawa mo nga ako ng building o bahay. Ang lupa ko is 100 square meter. Ilang palapag lang ba yung gagawin mo? Sabihin ni Mia, ilang palapag lang ba yun? Ano lang yun isang palapag lang. Kaso lang gusto ko lahat ma-occupy. Magkano kaya? Anong gusto mo? Yung medyo mahal o medyo mura-mura? Pwede bang mura-mura? Sige. Pag mura-mura, pwede na yan. Mga 6 million. Mabihira, no? 6,000. Pag 6,000 per square meter ang gawa mo, 100 square meter, magkano yun? 600,000? Sasabihin niya, pag mura lang, 600,000 lang. Pero pag medyo mahal, mga 1.6 million. 16,000 per square meter. Magandang bahay na yun, di ba? 16,000 per square meter, maganda na, di ba? Pambira, kundoya unit na yun, di ba? Locos pa rin yun, yung 16,000? So, ganun yun, naglalaro doon. Di ba? Kasi ang isang bagay, nagmamahal, depende doon sa quality ng kanyang materials na ginamit. Halimbawa lang, doon sa kasi sa may Talisay, Silay Talisay, bago Mabakulod, meron tayong Taj Mahal. Taj Mahal ba tawag noon? Taj Mahal, di ba? Taj Mahal. Sa akin kasi Taj Mahal. Sa inyo, Taj Mahal. Okay. Ano man dyan doon, mahal talaga yon. Okay. Kasi, kaya Taj Mahal ang tawag kasi patay na, mahal pa. Di ba? Kaya Taj Mahal. Di ba? Kasi doon, yung ginawa yon, kaya tinawag na Taj Mahal of the Philippines. Kasi nga po, The Ruins. Kasi yung The Ruins, ang mga tabla doon na ginamit, may goodness. Ganun kakakapal yun. Hindi nga nasunog-sunog. Yung yung imperial forces ng Japan, inoccupy nila yan. Never yan na sinira nila, binumba nila, no? Tapos, hindi talaga masunog totally. Pero, pagka-construct noon, yun yung nagpamahal doon. Ang ginamit na tubig, walang ginamit na tubig, kundi egg white. Maghalo sila ng simento, tatanggalin yung itlog, di ba? Tatanggalin yung pula, tapos yung puti ang ihalo doon. Ganon, para mahalo yung simento. Kaya ang mga tao doon na gumawa, yung mga babae, daming mga babae, yung ayon sa kwento doon, talagang tagabiak ng itlog. Di ba? Hinihiwala yung igyok. At yung igyok, pinapakain sa mga trabahante, kaya hanggang namatay yung mga gumagawa eh. Cholesterol yan, pinapakain eh. Nakuha nyo ba yun? Isipin mo, ilang dosina araw-araw ang binabaak mong itlog para lang paano ka, ilan kayang itlog? Kasi ang isang sakong simento, pag hinaluan mo ng liquid yan, isa't kalahating balde, di ba? Isa't kalahating balde. To produce 1.5 pail of water, how many eggs you are going to crack? Ilang dosina yon. Kaya yung tinatawag na Taj Mahal of the Philippines. Kasi yung paggagawa noon, mahal talaga. Kaya ang tawag ko doon, Taj Mahal. Patay yung mga gumagawa, mahal pa yung pagyayari. Di ba? Kaya Taj Mahal. Sipin mo, hindi ka mamatay, ang kain mo lagi araw-araw, igyok, pambira, mamamatay ka niyan. Mag-itlog, sunny side up na puro, wala eh. Obligado silang kumain doon eh. Araw-araw, siguro, sinabawang igyok, piniritong igyok, di ba? Tortang igyok, lahat na lang. Kasi masasayang, hindi na pwedeng itapon yun. Di ba? Siguro, yung mga babae doon, kung ano na lang racket ginagawa nila, gawa sila ng lahat ng klase.
Siguro kung may dilis, ituturta, igyok pa rin ang gamit. O, lahat na lang. Okay? So ito po yan, that He was born of a virgin. Ito po yan, and became God with us. So ang Panginoon natin, ito yung tinatawag na, pag nagtanong tayo, ang Panginoon ba natin, siya ba ay, is there a human blood in our Lord Jesus Christ? Meron bang human blood ang Panginoon natin? So ang sagot dyan, there is no such thing as human blood in the veins of our Lord Jesus Christ. Wala. Mary has no blood in it. Mary, ginamit lang siya, yung womb niya, just to have a nutrients, hormones, so on and so forth, but blood wala. Okay? Kasi complete na yun. Kaya tinatawag doon miraculous birth. Because the moment ng tao maniwala na mayroong dugo si Maria, may tendency ang Panginoon natin siya po yung makasala. Dahil the bloodline of Mary is sinful in nature. Okay? Kaya miraculous birth yan. Okay? To reveal God to men, kaya siya ay nagkatawang tao, to provide example of living, to provide sacrifice for sin, to destroy the works of the devil, and that He died a sacrificial and substitutionary death on the cross for all man's sin. He was buried, and on the third day was raised from the dead. Yon. Kaya ang Panginoon natin, okay naman yun kasi meron tayong lesson kayo na umaga all about resurrection. And ascended into heaven to sit on the right hand of God His Father, to one day return as Lord. So, babalik ang Panginoon bilang Diyos. O, di ba? Yan. As God, under that, Christ possess all the attributes of God. Yan. So, yung Matthew 28, verse number 18, yung unang patlang dyan, all-powerful. Sabi ng Panginoon, all power is given unto me. That is omnipotent, all-powerful. Yung pangalawa, 18:20, all present, di ba? All present, omnipresent, all present. At yung pangatlo ay all knowing, Colossians 2:3, John 16:20, all knowing. At yung John 1:1, pre-existent. Hindi existent. Pre-existent. So God existed before. In the beginning was the Word, and the Word was God. Okay? Christ was never created. Ano dyan is never created. But is actually what? A creator. Who created? All things. And who became man. O, di ba? Naging tao. In order to die for our sin. And to become what? Savior of those who believe. Okay. Verse 7, number 7, ito, how do we know that Christ is more than just a man only? So, assignment nyo to, di ba may mga assignment na kayo ng mga nakaraan? Nasaan yung mga assignment nyo? Ha? Diyan lang din yung sinulat? Antipid nyo, ha? Diyan lang din yung sinagot? Sige. Ako magawa. Tingnan ko na lang yung mga sagot nyo. Nandyan, kasi nga naman, isusulat nyo pa sa iba, nandyan naman, di ba? Mga magagaling nga kayo. Okay. Tawag noon justification of right analysis and reasoning. Okay. Number 4, the doctrine of the Holy Spirit. Ito yung tinatawag niya pneumatology. Pero ngayong pandemic, maraming pneumonia. Di ba? We believe that the Holy Spirit is a divine person equal with God and the Father and God the Son. And of the same nature, that He was active in the creation, that in His relation to the unbelieving world, He restrains the evil one until God's purpose is fulfilled. That He convicts of sin, of judgment and righteousness, that He bears witness to all truth of the gospel in preaching and testimony, that He is the agent in the new birth, that He seals, endues, guides, teaches, witnesses, sacrifices, and helps the believer. Yan. In dealing with Ananias, Peter revealed that the Holy Spirit's deity.
Okay. Pag sinabi natin deity, hindi po yan deity ha. Diet. Yan po ay deity. Ibig sabihin ng deity is pagka-Diyos. Deity. Ako gusto ko ang kulay ng simbahan gold. Kasi ang gold, it represents it represents deity. Kita mo yung mga Muslim, golden mosque, di ba? Pinapakita nila si Allah, you know? Sa kung tingnan niyo sa mga picture, i-search niyo yung mga temple na mga Buddha, kahit yung si Buddha, laging gold ang wala ka makita mukha ni Buddha na kulay white Lahat yan puro gold. Sa tawag doon, sa Korea, may pinuntahan kami, Buddhist temple. Grabe kadaming Buddha. Pambihira. Sabi ko, yari ako nito. Kasi doon, tinitingnan ko lahat ng mga Koreano, pagpasok, kubad ng, kukuha ng, may magbibigyan ng isiso, gano'n. 3 gano'n. 1, 2, 3. So, gano'n ka naman dito. 1, 2, 3. So, dito. Kasi may dami. 1, 2, 3. Tapos, gano'n ka naman dito. 1, 2, 3. Sabi ko, patay. Nagpahuli ako. Ay, yung mga pastor, gumaganon din. Nung ako na, ganon din. Sabi ko, mga walang hiya kayo, ha? Pinagod nyo ako, ha? Mga revolto kayo. Pero for the sake of arts na nandoon ako, not to offend kasi, Buddhist village yun, nandoon yun. Siguro hindi lang 1,000 revolto ang nandoon. Puro gold. Kumbaga, kung lingwahin natin, may Santo Niño, may Palaboy, may Gala, di ba, may Bombero, di ba, mga ganun. Pare-pareho yun, di ba? So, ganun din yung kanila. Kaso lang ang Pilipino, maarte. May mga damit-damit pa yan, di ba? Binuburdahan nila na binibihisan nila. Ganun ka-imaginative yung mga Pilipino doon sa kanilang paniniwala. Pero sa kanila, puro yan, golden. Lalo na sa Burma, I really appreciate their temple. Yung templo nila talagang may gwardiya yun. So, tinitingnan ko yung pinakil. Tapos mga membro nila, parang din sa atin, mga squatter na sa paligid ng templo. Sabi ko, how come? Ito mga tao na ito, talagang nagtitiis sila sa kahirapan. Pero yung templo nila sobrang ganda. Kasi nga kanila tahanan ng Diyos. Di bali na sila maghirap basta yung Diyos nila. Grabe. Isipin mo ang offering nila. They are required to give an yearly offering of gold. Isang 1 gram of gold. Magkano ang gramo ngayon? Nasa 1.5. So kinakailangan pag once a year, yung Thanksgiving nila, ang i-offering ng tao ay gold. Kaya yung pala, sabi ko, bakit yung turin di ba? Iba yung kinang pag natamaan ng that's pure gold. Grabe pala yun. Sabi ko, thank you that there is no Filipino here. Sabi niya, what? Because if there is a Filipino, they will become a Buddhist. And later you know that you have no more temple. Sabi niya, why? Try to discover. Panggap yun. Yung mga panggap, mag-Buddhist tayo. Papasok na sa loob. Mag-aral yan doon ng munghat. Yari ka sa akin. Di ba? Magaganon-ganon yun. Talo-talo Dito nga sa Pilipinas, kampanang-kampana nga lang Niwala ng kahalaga-halaga, di ba? Bronze lang yung kinikilo lang, pinagnanakaw pa. How much more yun? Sabi ko, pag yan, tinaryo. Pagdating ng araw, pag may dito, magiging tanso na lang yan. Di ba? Kasi ang dali lang yan, tanggalin yung ginto, ang dali lang. So, ito po yan. But Peter said, Ananias, why thou hast filled in heart to lie to the Holy Ghost? Kaya wag tayo magsinungaling sa sa banal na Espiritu. And to keep back part of the price of the land. Kaya pag nag-commitment kayo, wag kayo magnakaw sa commitment ninyo. Di ba? Halimbawa, ang commitment ni Princess, Pastor,
ibibigay ko yung aking nabiling lupa. O, di ba? May lupa ko dyan, pastor, nabili ko. So, sasabihin ko halimbawa, sige kapatid, ang gawin mo, i-cash mo na lang yung lupa. Kasi hindi mo na madala yung lupa, i-offering mo dito. Tama ba? I-cash mo. Ito na yung pagkakataon ko. Nabili ko lang yun ng 1 million, ibinta ko ng 3 million. O, di ba? Bininta niya 3 million. Ngayon, tumubo siya ng 2 million. Tawang-tawa siya, ay pastor, ito na po yung aking O, di ba? Commitment. Yan yung pagnanakaw. Di ba? Kasi ang commitment mo, lupa. So, whatever the price of it, whether nagpatubo ka o nagpalugi ka, give it all. Nakuha niyo mga kapatid? So, ganun po yan. Kaya minsan may mga may mga sa bagay, darating ang panahon na pag pinagpala na kayo ng Panginoon. Dating daan nga, maraming mga properties yan sila kasi yung mga membro nila all over the Philippines, nagbibigay talaga ng lupa. Diyan sa may Baras, yung isang resort dyan, binigay kay Punong Tagamura. Binigay niya. 7 hectares. Sabi ko, walang hiya talaga to si Punong Tagamura. Naluluko yung mga membro. Bininta. Sabi ko, hindi mo ba alam na pinagluluko ka lang? Sabi niya, whatever. Kahit pinagluluko kami, basta. Lumago lang yung gawain ng aming pinuno, aming preacher. Sige. Sinusuportahan nun yung pupunta sa impyerno. Sige, okay lang, di ba? So, may mga taong ganon. Okay, his deity is also set forth in that he possesses divine attributes. So, mayroong attributes pag sinabi nating divine attributes, dalawa kasi ang attributes. Divine attributes, yung maka-Diyos na panig, at saka moral attributes. So, moral attributes is more or merely focus on the yung values, yung moral values ba? Okay? Yun yung halimbawa about love, justice, ganun po yan, mga moral values. Pag divine attribute, ito, wala naman kasing hindi po pwede mong ascribe yung omnipresent, omnipotent, omniscient sa tao. No. Ang tao is only surrounded by the four corners. Hindi nga four corners of our brain, of our head. Kasi wala namang corner to, bilog to . O, diba? Spirit na lang. Spirit, ewan ko, ba't nauso yung four corners? Okay. That He is eternal. So, ang Holy Spirit is eternal. His deity is in relation to the life and ministry of our Lord Jesus Christ. Okay. So, meron dyan. Jesus was conceived by the Holy Spirit. He was anointed by the Holy Spirit to service. He was led by the Holy Spirit. Nung siya po ay tinukso doon sa, He was crucified by the power of the Holy Spirit and He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Okay? He gave the commandments to the apostles and the church through the Holy Spirit. And as a person, yan, blank, sa baba yan. And as a person, so right there, person, he can be lied to, yun. Sisinungaling yung mga tao. Pero siya, as a person, has feelings, mayroong feelings, nagigrave ang Holy Spirit. Can be resisted, can be grieved, and has personal pronouns used of Him. Kaya ang banal na Espiritu, hindi po yan hangin. Ang banal na Espiritu ay hindi force or energy. It's a person. Okay, persona po yan. Kaso kala nakakalungkot, usually pag nagpipray tayo, ito po yung napaka-silent agent na hindi na natin sa sobrang katahimikan ng Holy Spirit. Kasi dapat ang tama ng panalangin, pag nag-closing ka, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Kaso lang, ang laging panalangin natin, in the name of our Lord Jesus Christ, Amen. So, kinikredit na lang natin that sila ay iisa. That the Father, the Son, and the Holy Spirit is one. So, doon na lang natin kalimitan na address. O, di ba? Pero ang tama dapat niyan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kailang naman natin hindi ginagawa yun kasi pag nanalangin ka doon sa public, sa ngalan ng Ama, sa sign of the cross din yung mga tao, di ba? Ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, di ba? O, kaya, natin yon, inabulis natin yon.
para hindi na mag-sign of the cross yung mga tao. Okay? Blessing nga itong mga modules na ito kasi halos lahat ng mga teacher nagiging prayerful. Nakuha niyo ba yan? So, nagtuturo sila. They started with invocation na sinasabi nila. No other than prayer. Okay? So, yun po yan. Under that, sa baba, the Holy Spirit is a person who is God and is equal with God. Ulitin ko ha, the Holy Spirit is a person who is God and is equal with God, who convicts the world of sin, who bears witness to the truth, katotohanan, and who helps the believer in many ways. Okay. Nakuha nyo lahat? Ulitin ko ha. The Holy Spirit is a person who is God. Okay, sulat nyo lahat yan. And is equal with God. Who convicts the world of sin. Who bears witness to the truth. And who helps the believer in many ways. So you have assignment again dito, 8 to 12. Okay? May tanong ba sa ano? So dyan na nyo nakabaan, yun na lang yung tanong ninyo. Kasi pag is the Holy Spirit a person? Why or not why? Or why or not? Or why not? May mga words ako, nahirap ako kagaya ng Loyola. Hirap na hirap ako noon, yung Loyola. Hirap ako dyan, salita na yan, sa tanda kong ito. Madali ko memorizein, pero ang hirap kong bigkasin. Loyola. Kaya sabi ni Mrs., ang tanda mo na pati. Kaya pag nagsalita ako ng ganyan, Loyola, earthquake, yan hirap ako dyan, mga salitang yan, earthquake. Kaya pag nagsalita ako, dinadahan ko para kasi hindi maintindihan pag ako nagsalita ng gano'n. Any question? Nothing? Okay. Sige, hanggang dyan lang ako. Thank you.